Hello mga bay, welcome back sa channel natin, Boyax Visitek. Nagbabalik na naman po para sa bagong content na isi-share sa inyo. So dito mga bay, meron tayong isang induction cooker no, na napakakinis at napakabago ng induction cooker kung napapansin nyo. No? Ito po'y hinatid o dinala ng ating kakilala rin no, na technician. At sabi niya, sabi daw noon ng may-ari dito na bigla raw nawala ng power. So chinek niya, ito yung nakita niya, kung napapansin nyo, nasa harap ng ating nasa misa natin, no? Meron diyang diode at isang IGBT transistor, bridge diode mga bay. So sabi niya busted daw, no? Hindi niya napalitan kasi wala siyang pamalit. So yun, pinasa sa atin. At actually nandyan siya sa tabi natin, no. Gusto niya ring makita yung kung paano gawin kasi gusto niya ring matuto. Ayan. So binuksan natin, bubuksan natin ngayon at titingnan natin yung kanyang board dito mga bay kung meron pa ba tayong ibang makikita, no, indication. Kung baga titingnan natin, no, may iba pang sunog o sira dito sa board niya. So bubuksan natin ngayon para alamin kung meron pa bang kung magagawa pa ba to. So try lang natin mga bay, no, kasi hindi tayo expert. So pagdating sa ganitong unit, so disclaimer sa mga bay natin dyan na gumagawa ng mga ganito. Ayan, so isi-share lang natin kung ano yung makikita natin sa loob. So ayan, binuksan na nga natin, tinanggal natin yung mga screw niya. At ito yung makikita natin sa loob mga bay. Ibalik na rin lang natin para makita natin yung pinaka-loob-loob niya. So ayan siya, no. Ayan. So yung circle na nakikita nyo, yan yung pinaka-heater niya, no? Yung sa gitna, yan yung kanyang sensor. So ayan, yung tinuro natin dyan yung nakalagay yung kanyang MOSFET at saka yung kanyang bridge diode. So yan yung tinanggal ng kakilala natin. So subukan natin to mga bay kung magagawa ba natin kasi yun nga, no, hindi tayo sanay gumawa dito pero try pa rin natin. Baka naman matulungan natin yung ating kakilalang technician din. Yan. So yung fuse tinanggal na niya kasi sabi niya busted din daw, no? So yun. So ito yung kanyang fuse, yung IGBT at yung kanyang bridge diode. So dito nakalagay yan, posisyon niya. Yan. So subukan nating tingnan yung kanyang IGBT at bridge diode kung talaga bang sira, no? So sukatan natin ngayon. So bago natin palitan yung kanyang diode at saka yung kanyang IGBT mga bay, no? So tiningnan ko muna kung may ibang short pa ba dito. Yan. So far yung na observation ko or pag check ko, wala naman tayong nakikitang shorted, no? So dalawa yung ginamit natin. Nagsukat tayo sa kanyang pinaka filter capacitor. Yan, so sinukat natin yung kanyang, susukatin natin ngayon yung kanyang filter capacitor dito, no, sa primary. So nasusukat ko dyan, wala naman siyang shorted, ano. So ayan. So pumalo siya. Napapansin nyo, nakikita nyo yung kanyang yung ating analog tester. Pumalo siya, pero kapag binaliktad natin dyan, wala naman, no.
Yan. So ngayon subukan nating i-check yung kanyang yung tinanggal ng ating kakilala no na IGBT at saka bridge diode niya. Yung apat yung paa. Yan. So sa mga newbie, tingnan nyo no kung paano i-check natin yung kanyang itong klaseng pyesa na to. Subukan natin, unahin natin yung bridge diode niya. Ayan. So ito yung bridge diode niya at saka yung transistor na IGBT ano. Napapansin nyo. Ayan. So hindi lang masyado makita yung code number niya. Ayan. So tingnan nyo na lang mga bay. So i-zoom in nyo no para mas makita nyo. Lalong-lalo na sa mga nagre-repair ng ganitong klaseng modelo. Ayan. So, check natin. So, sinik ko yung kanyang mga paa dito, no? Ayan. Kung napapansin nyo, ayun, no? So, nag-zero yung kanyang pinakapaa. Mayroong paa dyan, yan nag-zero. Ibig sabihin, short yan. So, ayan. Minsan talaga, kalimitan, no? Halos lahat ng mga ganitong klaseng sira ay shorted, no? Bihira na lang yung mga leakage dito. Malalaman mo naman kung shorted yan kasi zero resistance siya. So, pag may paa dyan na zero resistance, ibig sabihin, shorted yan. Lalo na kapag baliktaran, no? Ayan. Baliktaran, pumapalo. Kahit binaliktad mo lang ng kahit maliit lang yung kanyang palo at baliktaran, sira na yon. So ito meron tayong kinuhang bago yan. Yan, so try natin mamaya i-flash yung kanyang number kung hindi kasi clear o makikita. So sinukat natin dito yung mga paa niya, hanggang dyan lang talaga siya. Tapos nung binaliktad natin, wala ano. So yan yung pinaka-importante dyan. At malalaman natin na hindi siya sira. Yan, so binaliktad, walang palo mga bay, no. So ibig sabihin good. Pero dito meron yan, no. 0-0 talaga siya. Baliktaran, no. So tama yung kakilala nating technician na sira yan, no. Kaya lang wala siyang spare parts. So, ito yung ipapalit natin sa IGBT dito. So hindi siya kita, no. So try natin. Yan. 1460. If ano yun, hindi ko na natandaan, no? Pero IGBT yan mga bay. Yan. So siniko siya bago natin ikabit kasi minsan baka sira, no, galing sa manufacturer. Minsan kasi talaga mga bay pag hindi mo chinek muna, no, may mga pagkakataong sira, no? So kaya lalo na sa online, marami dyan. So ingat-ingat sa mga bay natin na palaging kumukuha o umorder sa mga online. So ito yung ikakabit natin mga bay para at least ma-check natin, no, o matingnan natin pati yung fuse. Magpapalit na rin tayo mga bay. So tinanggal na natin yung sirang pyesa, IGBT at saka diode, bridge diode mga bay, no, para mapalitan ng panibagong pyesa at para na rin tayo makapag testing, ano. Ayan. So tinanggal na natin at ipapalit na natin yung bago natin bridge diode at saka MOSFET dito. So ayan, napaka-importante mga bay na bago tayo magkabit dito ay ano siya, no, malagyan siya ng paste, no, kasi isa din yan sa nakakatulong para mas mapabilis na matransfer yung heat ng transistor
papunta sa ating pinaka heatsink at hindi siya kaagad nasisira mga bay. So tip lang yan sa mga baguhan kasi yun din yung tinuro ng mga ano natin senior technician, no, na kailangan talagang lagyan ng paste yung ating mga transistor, no, lalo na sa power supply. Yan, so palagi tayong naglalagay dyan kasi napaka-importante yan mga bay. So after nating makabit yung ating bridge diode at saka ang MOSFET mga bay, so ito na, no, bali binalik na natin sa kanyang casing. Inutusan natin yung ating kaibigan na siya na yung gagawa, no, at paano ito paano nakatulong naman sa kanya, no, yung ginagawa natin. So okay mga bay, tapos na nating gawin yung ating ginagawang induction cooker, ano. Napapansin nyo mga bay, meron na siyang power dito, yan. So yung bridge diode at saka MOSFET lang yung sira. So ayan, so balik normal na siya mga bay, yung ating rice cooker, induction cooker pala mga bay. So sa mga baguhan pa lang dyan na nanonood at bumisita sa channel natin, palike naman at share yung ating ginagawa dito, no, at least man lang matulungan tayo at meron pang matulungan din sa mga ganitong gawain mga bay. So okay, hanggang dito na lang. Shout out sa nagdala nito, no, si Gary. Yan, shout out sa iyo, ka-technician. At yun nga, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga bay. At huwag kalimutang i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga panibagong video natin. So yun lang mga bay, no. Maraming salamat at God bless po sa lahat nating mga ka-technician. Okay?